Hi guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel namin Papabits. So ayan guys, kape po tayo. For today's vlog is maaga tayong nagising. Alas 4:30. Nakaluto na po ako ng beefloaf. Ulam ng mga bata. Magbabaon. Lunes ngayon. Ngayon po yung schedule pagkuha ng resulta ng laboratory ni Papa Bits. So ayan, magiging kasama ko pa rin si Papa Bits pagpunta doon. Since pagkuha naman lang ng resulta, medyo hindi po kami maaga pupunta doon. Kahit mga alas 6 kami umalis dito. Okay na. Pareho ng una namin na pagpunta doon, nakasama si May Timang, makaalis po kami mga 6:30. Nakaabot po kami doon is mga alas 9. Siguro tamang-tama lang yun na pag-alis namin. Kaya inasikaso ko muna dito sa bahay. Nagsaing muna ako sa nagluto ng nagluto ako ng ulam para baonin ng estudyante at saka mga trabante. Dahil hindi ko sila pina-absent. Sabi ko walang absent dahil kahit kami umalis magpunta ng Cebu, walang absent. Dahil malaking kawalan yung pinapa-absent ko sila. Lunes na lunes pina-absent. Yun na pag-isipan ko, papapasukin ko lang po yung dalawa, tapos diba hinahabiran ko ng pagkain si Trislin. Sabi ko sa kanya, magbaon ka na lang, diretso. Tapos si Sia di na lang. Sabi ko kay Sia, paglabasan na nyo, punta ka lang muna kay ate dahil wala namang po kaming ibang pupuntahan kundi yun lang. Pagkatapos sakay kagad, siguro baka makabalik kami mga alas 12, alaon na ganun. Sabi ko, punta ka lang muna sa ate mo at magchat-chat na lang po ako sa teacher na ganun ang sitwasyon. Si Sia, pwede lang muna dito sa school, sa room nila Trislin, na habang wala pa ako, dahil mas masamang pakinggan kung magchat-chat ko ako na ma'am, absent lang muna si Pula na ganun. Yes, magchat-chat na lang po ako na i-sit in muna kahit mga ilang minuto lang. Maghintay lang po sa akin na dumating para kunin si Sia. Sabi naman ni Presley, pwede naman doon daw sa room nila dahil minsan din may mga kapatid na mga classmate niya na nagpupunta doon, tapos maraming absent, merong bakante na upuan, at saka gusto naman ni Sia na doon lang muna siya sa room ng ate niya. So ayan, magkakape muna tayo guys. Alas 5 na po yung oras. Tapos nakanda na po yung mga uniform ng mga bata. Nagplansya po ako kagabi. Tapos sapatos ng dalawa nakahanda na rin, at saka si Papa Bitsan doon, pinauna ko ng maligo kasi pagkatapos niyang maligo, katapos ko naman magkape is ako naman po yung susunod. Ayan, nakahanda na po yung mga baunan, nakahanda na po yan. Tapos sinihintay ko na lang po na maluto yung kanin dahil lalagyan po natin. Kahit tayo umalis, secured na po yung nila, yung baon. Kasi pag absent, malaking nawawala pag mag-absent yung mga trabahador, tapos yung mga bata absent naman. Napag-isipan ko na huwag silang umabsent. Iniisip ko nga na si Sia pa-absentin, tapos dalhin ko doon muna kila Mamaid na kila May Timang drop out, ano ba yun sa Tagalog, doon mo na ipaghabilin, ganun ba, pero naisip ko malayo na, so okay na po, dito na lang sa eskwelahan. Teacher na lang po yung kakausapin ko kasi pag umalis ako na nandito sila absent, kasi dito lang sa bahay, malaking nawawala guys. Yung tindahan ko na napapanot.
Pagkatapos ni Papa Bits, maligo, ako yung maliligo. Tapos pag sapit na ng alas 6 in punto, manggigising po tayo. Nakabihis na, gigisingin natin si Ronald at saka si Christian na para naman po sila maghanda sa pagpasok. Yan, nakahanda na po yung uniform ng mga bata. Susuotin na short, medyas at panty, tas yung sapatos, ayan, nakahanda na. Kay Sansan, nakahanda na rin, nakaplansya na rin. Doon sa labas, inihangir ko lang. Bahala na siya yung magkuha basta nakaplansya na. At saka parang maliwanag na yung langit dahil mag-aalas 5 na. Busin mo na yung kape natin, guys, nang makaligo din paglabas ni Papa Bits sa CR. Chrislyn, ha? Chrislyn! Isiya! So, ayan guys, alis na po kami ni Papa Bits. Alas 6:26 na po. Inasikaso ko muna yung mga estudyante. Naliligo na po sila. Pinaghabilinan ko naman sila parang inanuhan ko na magpupunta na lang po ako sa eskwelahan nila. Ngayon naman guys, yung motor po is dito namin iiwan sa tapat ng CIS, dito sa tapat ng eskwelahan. Dito po namin ipaparking. Dito lang po sa tapat ng eskwelahan. Kasi mamaya dito naman po kami bababa, diretso pagsundo na kay Sia. So yun nga, pinaghabilinan ko si Sia at saka si Chrislyn. Si Sia, sinabi ko pag labasan na nila, magpunta siya sa atin niya. Tapos si Chrislyn naman, sabi ko sa kanya na si Chrislyn, si Sia is dito lang muna sa room nyo. Yan, dito lang muna yung motor namin. At saka mayroong bus na paparating. Sana makasakay kami nito. Yan, may bus para ha. Ayan, makakasakay din po kami. Ayan guys, nakaupo na din po kami kasi mula nang makasakay kami doon sa may CIS, barog na sad me. Kaya yan, marami na po bumaba na pasaheros dahil yung pasaheros na iba is nag-CTO, nag-aaral at saka mga empleyado po sa Mitsumi. So nandito na po kami ngayon banda sa Danao sa Mitsumi. Yan, Mitsumi na po kami. Bumababa. So ngayon sitting pretty na po kami ni Papa Bits. Alas 7:25 na po. Dadaan pa po kami ng Compostela, Liloan, Consolacion, Mandawi. Yun, dire-diretso na hanggang sa North Bus Terminal. Pagdating sa North Bus, bababa, sasakay po kami ng taxi papuntang Soto. Lunis kasi, sakayan. Ayan guys, nandito na po kami sa bus terminal. Sasakay kami ng taxi. Hinintay ko lang si Papa Bits, nag-CR pa po siya. Ayan na si Papa Bits. Mag-ano po kami ng taxi papuntang Soto. Alas 9 na po guys, alas 9. Gamot sa hilo, sa nahihilo guys, Snowbear. Nandito na po kami sa Vicente Soto. Kinakailangan po pang bumili kami ng mask para suotin.
Maraming tao. Na-release na po yung resulta ni Papa Beach. So, babalik po kami doon sa taas sa doktor niya para po makita kung ano po yung result. Alas 10:30 na po guys yung oras. Punta po kami doon sa taas, second floor. Yung may kataas. Diyan, aakyat kami dyan. Akyat kami dyan. Pero hindi sa building. Dyan lang po. Dala-dala ni Papa Beach yung envelope. Para po siyang diker. Yan, ang daming tao guys. Ayan, bumalik po tayo dito sa baba kasi kailangan pa po akong kumuha ng QR code. Ako na lang po yung bumaba. Hindi ko na sinama si Papa Beach dahil napapagod na po siya sa paglalakad. Yan, kumuha muna tayo ng QR code. Asan na ba si Papa Beach? Ayan. Pinagpapawisan na po tayo guys kahit nakaano yung electric fan sa sobrang maraming tao po. Ayan guys, kararating lang po namin talaga dito sa CES. Yan, pagod na pagod po kami sa biyahe. Timing lang po na labasan na po ng mga estudyante. Alas 3:15 na po. Yan, tingnan nyo yung dalawa. Yan si Sia, nakatulog daw siya sa sa room ni ate. Nakatulog daw po siya. Timing lang po, timing na timing. Pero nag-chat naman po ako sa teacher. Adi ada na ice cream didi. Ice cream. Bibili daw sila ng ice cream kasi hindi na anuhan ng snack kanina. Walang naghahatid. Pinagbaon ko nga lang sila para hindi na po ice cream. At saka hindi pa po kami tapos sa Suto. Babalik pa kami bukas. Pero sa hapon na dahil kinuhaan ulit ng dugo si Papa Beach. Last test ng dugo po niya. Talagang nakakapagod guys. Uy. Yan, yung mga buhok nila walang kayos-ayos. Papa lang po nagtali. Yan ang nila. Yan po yung hitsura nila pag wala yung Mama Dax. Papa lang po yung nag-aasikaso. Tara, nandun si Papa Beach sa unahan. Tara, tingnan nyo yung yung pisngi ni Sia. Kasi nakaano lang po siya. Nakaano lang yung mukha niya sa sa upuan, nakatulog. Agoy, Ginoo ko na mga bata. Mahal yung bus na nasakyan namin papauwi.
Dalawa po kami is 254 dahil aircon at saka may TV. Sina? Kau na nito na kay magkakaano kita, ubusan nito, ubusa. Baka matapon. Pinapabalik kami bukas mga alas 2. So bali bibiyahin naman kami ni Papa Beats mga alas 12 kasi alas 2 or alas 3 daw yung release ng resulta ng dugo, tas diretso na po doon sa doktor, final na po, at saka bibigyan na po siya ng gamot na parang si Papa Beats susuko na sa pabalik-balik. Kasi yung gusto ni Papa Beats magpupunta sa ospital, talagang resita kaagad. Vicente Soto po ito, maraming proseso. Talagang oras ang puhunan, at syempre yung financial po guys, biruin nyo po, sa isang araw po namin ni Papa Beats na pamasahe is 700. Nandito na po kami sa bahay. Ayan, talagang lobat po tayo guys, na lobat mula kaninang alas 6:30 na pag-alis namin ni Papa Beats. Kararating lang po namin ngayong alas 3:35 naman po. Tamang-tama lang, labasan na ng mga bata. Last na lang po kay Papa Beats, magpaklaro na po kung ano po yung dapat ni Papa Beats ang magiging findings. Meron na po kami dito, kinuhaan ulit siya ng dugo kasi sabi kailangan ni Papa Beats na body test, ganun po guys. At saka hindi pala talaga basta-basta yung nagpunta ka sa suto. Ayan po, binigyan na po kami ng ng papel. Halimbawa, magpunta po kami ng sentro. Iwan ko bukas kung bibigyan po si Papa Beats ng gamot na na po yung dugo niya ngayon, kung ano po yung resulta bukas. Tapos hapon po kami pinapapunta mga alas 2 or alas 3. Mabuti-buti yun kasi pag ganitong panahon, ganitong mga oras is hindi na mainit masyado. Sa tanghali lang pagpunta doon, mainit na po si Papa Beats sa init, nahahapo siya, napapagod. Kanina nagrereklamo na siya dahil napapagod na daw siyang lakad ng lakad kasi siyempre ako na nga ang nagpupunta kung sa halimbawa merong pinapakita yung yung papel niya. Ang kaso lang hinahanap talaga yung pasyente, hindi naman na pupwede na ako lang, talagang kasama si Papa Beats. Ngayon nga sabi ng nagkuha ng dugo doon sa sa Kaambag, nakadalawa na po kaming lumapit sa Kaambag. Sabi doon kanina, pag natapos na to, sila na po yung magbibigay ng parang pinaka resita daw, last na laboratory ni Papa Beats. Tapos yun nga, si Papa Beats napapagod po siya sa kalakad-lakad dahil malayo pa yung linalakaran namin mula doon sa laboratory, tapos papunta doon sa main laboratory, tapos yung Kaambag is medyo malayo pa, tapos mainit, hindi naman pwedeng magmotor-motor kami doon. Pwede lang kung meron po kayong service, pwede, pero kung ikaw na magmotor-motor sa loob na para hindi mapapagod, hindi po pwede. Meron po doon parkingan, at hindi naman kakayanin ni Papa Beats kung magmotor kami dahil sa tindi po ng init. Nakaano nga lang kami sa bus, nakaupo, yun,
masakit sa balakang, masakit sa puwit, tas mainit sa likod, syempre. Ngayon naman, yung nasakyan namin papauwi, parang okay lang, pero mahal naman yung pasahe kasi aircon siya, tapos meron pong TV, parang nalilibang ka. Lalong-lalo na yung yung pinanonood, yung palabas is Avatar. So medyo nakakaidli po tayo minsan na nalilibang naman manood. Yun, si Papa Bits po yung inaalalayan ko kasi nagrereklamo talaga siya, napapagod daw siya, kahit interviewin kailangan nandoon po ako sa loob kasi yung boses niya hindi po masyadong naririnig. So bali ako yung taga salita, tapos kung yung may dapat pirmahan ni Papa Bits, ako na lang po yung nagpipirma dahil hindi po niya dala yung kibido niya. So kailangan talaga magpupunta, dalawa kami. Tapos tinanong ko po yung nagkuha ng dugo ngayon doon sa Kaambag kung pwede, kasi sabi pwede kunin na sa hapon alas 2 or alas 3. Sabi ko naman pwedeng ako na lang po yung magkuha ng resulta, tas ako magdanya. Hindi daw pwede kasi kinakailangan yung presensya dahil siyempre siya po yung merong mga kunting katanungan po sa kanya, tas kailangan po ng timbang. Pero kanina, siyempre first time namin doon magpunta sa sa sinasabing yung linalagyan na yung kukuha pa ng QR code, tapos magtitimbang pa yung pasyente, tas ibibp pa. Hindi talaga pwedeng na ako lang yung magpunta doon. Kailangan kasama si Papa Bits. Ngayon nagrereklamo nga siya. Sabi niya ako na lang daw yung magpunta doon. Sabi ko sa kanya, naririnig mo na hindi pwede. At tinanong ko naman, hindi pwede talaga. Talagang kasama ka. So sana bukas last na po kasi ayan, tingnan nyo yung tindahan ko guys, napapanot na dahil nagagamit natin po yung natin dito, binta. Tsaka umalis po kami kanina, hindi kami kumain. Talagang siya nag-energy, ako naman po nag-berbrand, naggatas. Yun lang po yung laman ng tiyan namin. Tapos pagdating namin doon sa Cebu, sa Vicente Soto, mga tanghali na yun, alas 11, pagbaba namin galing doon sa doktor, sa second floor, bumili po ako ng tubig, tag-isa po sa amin kasi magpupunta na po kami doon sa Kaambag na magkukuha na ng dugo ni Papa Bits. Tapos sabi ng pwede na daw kami umuwi. Akala ko na pwede namin hintayin. Hindi naman pwedeng hintayin pala kasi pinapalipas pa ng mga, sabihin na lang natin 24 hours bago ibigay yung result. Yun, tapos shortcut po kami sa may likod, hindi na po kami sa harap si Papa Bits na yung nagturo, yung labasan ng taxi. Timing naman po, naglalakad po kami, may paparating na taxi, nakasakay po kami. Punta na po ng North Bus. Yun nga, tinitingnan ko yung oras, sabi ko, kasi nagchat po ako sa teacher ni Chrislyn, mga alas 11 pa lang. Sabi ko, ma'am, good morning, kasi alas 11 pa lang. Yung kapatid ba ni Chrislyn, magpupunta lang muna dito. Labasan na kasi alas 11 na. Tinugunan ko yon or pinagbilinan ko na magpunta ka lang muna sa atib mo na habang hindi pa siya nasusundo. Tapos yun na, hinandaan ko po siya ng baon din kasi alam kong magiging atrasado po yung pagkuha sa kanya.
Tapos nagkaroon po sila ng feeding, pinadala ko po siya ng asukal kasi yung nasa group chat magtsatsampurado. Pinadala ko na lang po siya ng 1/4 na sukar para ano po niya, yung ambag, ganun. Ang nangyari po, hindi nakapagtsampurado. Sabi ngayon ni Sia, nagluto lang daw ng kanin. Tapos, ano yung ulam nyo? Anong ulam nyo? Corn beef? Corn beef din yung ulam nila sa feeding. So, yung ulam nila para sa tanghalian, baon nila ni ate, corn, hindi, beef loaf, beef loaf, beef loaf. Beef loaf po yung ano, yung ulam nila. Ganon din po yung ano nila, yung baon nila. So, yun, tinitingnan ko. Nag-reply naman yung teacher na okay po, ma'am, okay. Tinitingnan ko ang oras. Ako, talagang hindi na mahabol na makukuha si Sia ng maaga pa. So, yun nga, pagdating namin sa CIS, timing po na labasan na po nila. So, bukas na naman, iba na namang sitting po ito. Iba naman po yung sit up natin. Papapasukin ko sila sa umaga dahil paghapdiin ko lang, sa hapon hindi na kasi walang kukuha sa kanila sa ganitong oras. Si Sia walang magiging kasama kung si Chrislyn pumasok whole day, walang susundo kasi hapon nga kami magbabalik doon. So yun, makaka-absent si Chrislyn ng hapon. Si Sia bali morning lang naman po yung klase niya. Si Chrislyn magiging half day lang po yung labas nito. Bukas ng umaga paanuhin natin, papapasukin. Tapos yun, yung naisip ko, dito ka naman po sila kay Madam ihabilin din. Dito ko muna sila kay Madam Rose. Kasi maano naman po kung sila lang po yung dalawa lang dito sa bahay. Mabuti na po yung doon lang muna kila Madam Rose. Malilibang din naman po sila dahil may TV po sila Madam Rose. Yun po yung naisip ko na magiging sit up na naman bukas. Kasi hindi ko sila gustong umabsent. Pati yung nagtatrabaho, hindi ko gusto na absent din. Kasi sayang po yung pera. Pera. Naririnig kung wala nang pera, utang na naman. Kung wala nang naririnig nyo si Sia? Anong sabi mo? Kung wala nang pera, utang na. Utang na. Kung wala nang pera, utang na. Yan. Yung tindahan natin, hindi na asikaso ng mabuti. Ayan, marami na naman po tayong bakante dyan. Kasi hindi po ako nakakapamili ngayon. Dahil yun nga yung focus natin si Pabits para matapos na po itong senaryo na nagaganap. Hindi po tayo na kakapokus kung anong dapat nating gawin. Nakakapanghiram-hiram na po tayo. Binigyan naman po kami ng pamasahe ni Jing. Siyempre nagamit ngayong araw. So bukas wala na naman. Malayo pa yung mga sweldo. So ayan. Sana bukas matapos na to. Yun yung namin. At sa bus merong umakyat na nagtitinda ng chicharon. Bumili po ako ng chicharon dahil yun na lang po yung namin. Bali pananghalian ni Papa Bits. Tulo 100 chicharon. Kinain namin sa bus.
dalawa yung sa kanya, sa akin isa, tapos bumili pa ako ng banana chips, isa tag 25 yun, tas may tag isa po kaming buting tubig. So ayun, napawi din po yung yung gutom namin. Kasi doon sa ospital hindi ka talaga makakaisip na kakain muna, kasi hindi namin alam kung saan ang kainan. Hindi namin alam yung pasikot-sikot. Yung lang po namin, sumakay ng taxi papuntang Soto, papuntang bus terminal, yun. Hindi na po kami nag-iiba-iba ng ng daan, base baka po mawala pa po kami. Yung budget namin sa pamasahe is sakto-sakto lang. Yun, si Papa Bits. Pagdating dito, inom kagad po siya ng malamig na soft drink. Yan, humiga. Patulog. Na talaga si Papa Bits sa init ng araw. Napapagod talaga siya, napapagod. Natatawa nga po ako sa kanya kasi pag harap-harap na yung doktor, talaga ako yung parang siya pa yung nagagalit ba. Ay, nako, si Papa Bits sasabihin, hindi na ako babalik dito. Useless lang daw. Nagpa-check up ko noon, tapos pinapatagal. Walang binibigay daw na medisina. Sabi ko, hindi ka nga pa talaga bibigyan ng medisina dahil hindi pa natatapos yung laboratory. Tapos wala na po siyang iniinom ngayon na renisita sa kanya na medisina. Nung nagpa-check up po kami dito sa Damulog, naubos na. So yun talaga, kaya pinupokus yung sa Soto, kasi nga sabi, para po malaman kung ano po yung ni Papa Bits, diferensya sa kanya, na mabigyan po siya ng tuloy-tuloy na medication, na hindi na po paiba-iba. Yung talagang yung sa lang po niya talaga dito, yung pamamaos niya, tas nawala yung boses niya. Sabi nga, nandito na naman po yung yung x-ray, tapos resulta ng laboratory din po niya dito sa bago po kami pinapunta ng Soto. Ayun, tiningnan naman, sabi wala po siyang diferensya, okay naman. Tapos yung talaga dito, yung lalamunan. Tapos maraming interview po sa kanya, kung naninigarilyo siya, umiinom ng berber, na ganon. Yun, nahalungkat po yung mga sekreto. Pag sinabing oo, ang doktor gumaganon, ganon. So sana po guys, bukas matapos na talaga, kasi tingnan nyo naman, malaking oras po yung nakakain, papunta pabalik. So bukas babalik na naman kami, talagang gabi na po kami kakauwi. Iwan ko kung matapos po kami bukas or hindi na. Iwan ko po kung si Papa Bits sasama pa. Yun, Babaktas na lang kami pag-uwi. babaktas na lang daw sila pag-uwi. Nakatulog si siya doon sa upuan. Bumakat yung sa mukha niya, namula. Siguro lang ganito. Sabi ko kay Chrislyn, naman sabi ng teacher mo? Sabi niya, wala daw. Kasi kung nagpasaway siya, medyo hindi. Nagpasaway ka kasi labas ko noon ng labas. Saka yung mama niya chat sa akin ngayon. Asan na mo yung cellphone ko? Isa, tingnan ko, chat sa akin kung nakauwi na.
Tanong ng tanong kung sinong kukuha sa dalawa. Sabi ko, kalma ka lang, kalma. So, ayan guys, mag-live muna tayo sa pupo natin dahil hindi pa po ako nakapag-live ngayong araw. Kailangan kong tapusin ko yung tasking ko sa pupo. Sayang yung 1K points ko kung hindi po tayo magla-live sa pupo. Kunting ano na po yan, kunting tulong na po yan na revenue. Yan, ginutom yung dalawa, kumain, gatas yung ulam. Kasi Papa Bits nagpaluto lang po siya ng 2 pansit canton. Yun po yung kinain niya. Hindi pa ako kumain at saka yun, nakakalimutan ko din uminom ng maintenance natin sa BBC guys. Siguro pwede naman po tayong uminom na lang, uminom ng gamot natin dahil nagkalaman naman po yung tiyan. Siya, sige daw takong tubig siya. Kalimutan ko kanina na bago po tayo umalis uminom. Pero sabi naman po ng iba, mas mabuti naman daw po yung umiinom ng maintenance natin sa gabi bago matulog. Sige daw takong tubig ikadi. Kanina, nawala yung sakit ng likod ko. Dito naman sa balakang at sa puwit. Sa katatagtag sa bus. Pero mas, kanina din, pagsakay namin ng umaga, akala ko hindi punuan na. Kasi ano naman po yun, alas 6:30. Ayaw pagkadidilit akong pupuha nga live kay bawal bata. Bida pala. Alas 6:30 po kami nakasakay. Nakasakay naman kami kaagad sa bus. Yun. Nagsisinyas na yung konduktor. Ganun. Tayo. Sabi ko okay lang. Tinatanong ko si Papa Bits kung okay lang siyang tumindig. Dahil kung maghihintay po kami ng susunod na bus, ganun pa rin puno. Kasi Lunes nga, sabi ng konduktor, sakayan. Ayun, mga empleyado naman ng Mitsumi sa Danau. Tapos yung iba sa estudyante sa Padua at saka sa Sitio. So, pagdating ng Danau, nakaupo na po kami ni Papa Bits. Medyo mahangin pa yung namin. Malamig pa yung hangin yung biyahe namin. Pero nakarating po kami alas 9 na talaga doon sa Soto. Madali lang naman po yung pagtatawag dahil doon sa waiting area ng Panawag para magpa-register, bali 4 sila, mabilis yung Panawag, pero as in talaga araw-araw madami pong nagpapa-check up. Ako nga naisip kong magpa-check up doon. Sabi ko, hindi na lang po ako magpapa-check up dito. Dito na lang po ako sa malapit. Wala pa naman, hindi pa naman yung sakit natin na nararamdaman. Yung sa likod lang pag walang ginagawa, sumasakit yung likod natin. Pero pag nagkikikilos po tayo, nawawala. Nung Sabado nga natamad po akong maglaba. Nag-relax lang muna tayo. Pinakikiramdaman ko yung katawan ko. Nawawala yung mga sakit. Tas yun, kahapon, Linggo,
binirhan natin ng laba kasi yun nga, schedule natin ngayon pupunta ng zoo. So yun si Papa Bits na pagod kasi nagising po kami, ako alas 4, bumangon siya mga alas 4:30 na. Pinaano ko muna siya, yun, nag-energin po siya, ako naman nagkape, pinauna kong maligo, pagkatapos naman ako yung naligo, tapos pakabihis ko, yun, ginising ko na si Chrislyn dito dahil alas 6 na, pinagising ko si Sia, pati yung papa niya, pinakain ko muna, habang si Sansan naliligo, kumakain yung dalawa. Siyempre, pagkatapos ni Sansan magbibihis o sila nang maliligo, lumabas po kami dito sa alas 6, alas 6:25. So mga 6:45 ihatid si Sansan. Tapos yun, babalik yung papa niya, maliligo naman yung dalawa, babalik yung papa niya, bibihisan. Nakanda naman po yung baonan, yung baon. Ewan ko kung sino naghatid kanina, kung si Ronald kay Sansan or siguro ko si Ronald ang naghatid kanina kay Sansan muna. Dahil yung pasok nila nila Christian alas 8. Kasi gusto ko walang absent, pero bukas yun, si Chrislyn makakapag-hapde. Tatapusin ko talaga ito, kasi naumpisahan na po natin, kailangan tapusin natin. Akala ko naman po guys, yung Vicente Soto, madali lang yung proseso. Pero wala tayong magagawa guys. Talagang ganyan. I-check muna natin guys yung kusina. Kung ano yung kalagayan. Ayan, nakatulog si Papa Bits. Yun. Tapos lang po niyang kumain ng pansit canton. Tingnan po natin kung may hugasan. Ayan, may hugasan po guys. Pero hindi naman po makalat kanina nang umalis po ako dito dahil yun nga, maaga po tayong nagising, naglinis tayo. Walang gaanong kalat. Ha? Pati si Shera diet po guys kasi hindi pa nakakain. Hindi pa nakag-breakfast tanghalian, kaya ngayon pakainin natin. Kawawa si Shaira, siya lang po yung dito tao sa bahay. Hugas muna tayo kasi paggabi na gagamitin na naman ito. Yung mga baonan nyo nandito na lahat. Apa! Overtime yata yung papa nyo. Pagsipid ani Chrislyn, pagsipid, pagsipid. Chrislyn, pagsipid ani ayo sa ito nga nakudida ha CR siya. CR isara.
Pagsipid. Ano nga to dito ni daan gin lukutan ito kanina. Magsasaing na naman po tayo guys kasi ayan, papagabi na. Amada. Sige, logo. Papagabi na po guys.